Bakit naman kasi tinatanong pa netong media kung meron daw, mensahe nga etong si Sara Duterte kay PBBM ngayong Kapaskuhan? Talagang expected niyo na yung isasagot ng mga katulad ni Sara Duterte. Hmm, wala sa hulog, yun yung tawag dun, eh. Iisipin mo na iyon ay sagot ng isang batang inagawan ng laruan. Mas maganda daw sana na simple lang, sinabi niya, "No comment." Wala siyang mensahe, tapos. Kasi, mas magandang tingnan yon na sabihin mo na lang, "Wala po akong mensahe sa nasa Malacanang ngayong Kapaskuhan." Pero yung ganito, nasasagot ka ng pabalang, iisipin talaga ng mga matitino nating kababayan na hindi ka normal. Hindi kasi normal yung ganitong sagot ng isang taong nag-iisip, ng isang taong nasa posisyon lalo. Eto na ba ngayon ang kalidad ng mga taong nasa posisyon? Ang mga katulad ni Sara Duterte? Kung yan ang paradigm ng mga taong nasa gobyerno, kung ganyan ang klase ng attitude na ipinapakita ng isang nasa gobyerno, naku, naku talaga, yung impression natin ng mga nasa gobyerno ay siguradong apektado. Ulitin ko lang sinabi niya na lang niya sana na wala siyang mensahe. Tapos, dahil sino ba naman kasi ang nag expect na ikaw ay magbibigay ng magandang mensahe sa mga itinuturing mong kalaban? Natural wala, natural hindi. Pero naaatim mo na magbigay ng mensahe sa mga akala mo, sa mga nasa paligid niyo kuno na mga taga-suporta niyo. Kayo-kayo ang naglolokohan. Tignan niyo yung mga taga-suporta mo, si Harry Roque, si Kibuloy, mga pugante, nakakulong, mga kriminal. O, yan ba? Yan ba ang pwede mong ipagmalaki na taga-suporta niyo? And worst of all, ang pinakamalaking disappointment sa'yo, sa tingin ko ay ang mga taga-suporta mo na mga DDS. Mga taga-suporta mo na mga DDS vlogger na maya't maya ay away at bangayan ang ginagawa. Sa tingin mo, proud ka dyan? Of course not. You go for the numbers. Gusto mo ipakita sa tao na marami kang taga-suporta. Pero lahat ng mga supporters nyo, ika nga, ay mga stupido. Mga tanga daw. Kaya walang power yung mga yan. Yung mga may dunong kahit papano na sumusuporta sa iyo, sa inyong mga Duterte, lahat po yan nagpakababa. Lahat po yan halos nilunok ang kanilang kahihiyan para magpakababa. Wala ring power, ibig sabihin. Nga sabi, bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayong Pasko. Tingnan mo? Tingnan mo yung ganitong klaseng ugali? Ipinapakita mo lang yung totoo mong kaugalian. Pero napakaganda ng sinabi ni Attorney Claire Castro. Mahinahon ang Pangulo. Kahit hindi Pasko, mahinahon pa rin. Hindi talaga magbabago kasi ugali niya yon. Pero ang ugali mo daw, Sara Duterte, palaaway, palamura, yan ang totoong ugali. Siyempre, makikipagplastikan ka sa mga taong nakakahalubilo mo at ang karamihan sa sumasang-ayon ay yung mga diehard. Yung mga diehard na kahit ginagago at winawalang hiya nyo na, tuwang-tuwa pa rin. Pero bukod dyan, wala na.